Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang pumasok na tubig baha sa isang bahay sa Pampanga abay may kasamang mga maliliit at palangoy-langoy na isda. Anong isda mga ito at saan nanggaling? Nang binaharaw kamakailan ng tahanan ni Jeffrey sa Macabebe, Pampanga, hindi lang daw tubig baha ang rumagasa. May kasama rin tong mga maliliit na isda. Nagla-lunch po kami. Bigla pong may pumasok po na maliliit na isda. Welcome! Welcome! Ang kanilang mga bisita pumasok hanggang sa kanilang dining area at lumangoy papuntang kusina. Ang saya pong nilang tingnan. Hindi po sila natatakot sa amin. Ayon kay Jeffrey, ang mga isda posible daw mga fingerling o maliliit na tilapia na nanggaling sa mga palaisdaan malapit sa kanilang tahanan. May mga butas po yung gilid sa may gate po. Doon po siguro sila nakapasok. Ang tilapia, isa sa mga paboritong isda sa ating bansa. Maliban kasi sa ito'y abot kaya, madali itong hanapin sa mga palengke at madali din itong lutuin. Pwedeng pinirito, inihaw o di kaya ginataan. Ayon sa BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, isang tilapia sa mga priority species sa Philippine aquaculture at tinuturing ding second most farmed species kasunod ng bangus. Sa Central Luzon and any other parts of the country is tilapia yung nangunguna natin na quinoculture na aquaculture species. Mabilis daw kasi itong i-culture o paramihin ang mga isdang ito. 3 to 4 months nag-harvest na tayo ng tilapia, pero may mga areas din tayo na medyo hindi nakagandahan, yung tinatawag natin na carrying capacity. So umaabot na rin kung minsan ng mga 6 months to 8 months yung culture period natin. At dahil nga ito'y abot kaya at mainam na source ng protina, ang mga tilapia binansagan ding aquatic chicken. Pero alam niyo ba ng isda na paborito ng masa, hindi pala native sa ating bansa? Saan to nanggaling? Kuya Kim, ano na? Ang tilapia, hindi native o katutubong isda ng Pilipinas. Galing to sa ilang bansa sa Africa gaya ng Egypt, Uganda at Kenya. Ang pinakaunang species ng tilapia sa Pilipinas, ang Mozambique tilapia, pinasok sa bansa noong dekada 50 sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries o ngayon Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Layo ng pag-angkat noon ng tilapia ang masiguradong food security at aquaculture development sa bansa. Mula noon, pinalawak na ang tilapia farming sa maraming lugar sa bansa. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Naharap sa isang sticky situation ang nakilala naming mommy mula Bulacan. Ang buhok kasi ng kanyang anak nadikitan ng nilalaro niyang slime. Halos hindi na raw makasmile si Mami Shaira nang biglang umiyak kamakailan ng anak niyang si Anya. Nagulat po ako. Akala ko nadulas po siya sa CR. At nang puntahan niya raw ito sa banyo, nagulat siya sa kanyang naabutan. Ang buhok nito nagkagulo-gulo. Dumikit na pala kasi rito ang napakalagkit pa namang laruan ni Anya na slime. May mga tumpok na po ng slime dito sa anit niya. Sobrang kabang-kaba ko. Natatakot ako na baka mamaya makalbo yung buhok, sayang naman. Paano kaya tutulungan ni Mami Shaira ang anak na makaalis sa sticky situation na ito? Ang slime ay isang stretchy at madulas na substance na nahiligang paglaruan ng mga bata ngayon. Pero alam niyo bang matagal na pala itong tumikit sa puso ng maraming bagets? Ang isang marahil na pinakaunang laruan na katulad ng slime, ang Silly Putty. Inimbento ito ng chemical engineer na si Ruth B. Ginkins bilang rubber substitute ng World War II. Pero dahil ito'y malambot, stretchy at bouncy, ginawa itong laruan ng mga bata. Ang slime naman na kilala natin ngayon, dekada 70 nung unang sumikat. Inimbento naman ito ng isang kilalang toy company sa Amerika at gawa mula sa pinaghalong guar gum, borax at tubig. At dahil ito ngay napakadikit, ito'y posibleng kumapit sa ating buhok. At ang naging diskarte ni Mami Shaira nung mangyari ito sa kanyang anak na si Anya, ang patakan nito ng suka. Pinatak ko po siya mismo sa anit niya. Tapos, kusa naman po siyang nadudurog na nawawala. Tapos, ang pinakapangbanlaw ko is maligamgam na tubig. Kusa na siyang sumasama sa tubig na maligamgam. Tama naman yung naglagay siya ng vinegar
Pero usually diluted sana, mas maganda para hindi mag-dry yung skin after. Mix it equally and then let it set for about 5 to 10 minutes at saka susuklayin para sumama yung slime. Ang slime masayang paglaruan dahil sa kakaiba nitong texture at consistency. Pero napatanong na rin ba kayo kung ang slime ba ay solid o liquid? Kuya Kim, ano na? Ang slime ay pwedeng damputin na parang solid, pero tila nag-uus din ito sa ating kamay at sumusunod sa hugis ng isang container na parang liquid. So ano nga ba ito? Ang slime kabilang sa isang special type ng liquid na kung tawagin non-Newtonian fluid. Hindi kasi ito umaagos o gumagalaw gaya ng ordinaryong likido. Maliban sa slime, kabilang din sa mga non-Newtonian fluid ang toothpaste at ketchup. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang mayalab. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po inyong Kuya Kim, magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Na-shock ang mga residente ng isang barangay sa Negros Occidental nang sa kanilang lugar may inanod na patay na pating. Ano kaya ang ginawa nila rito? Nagbabayanihan ng mga residente ng barangay Linaon para may ahon ng laman-dagat na inanod sa kanilang dalampasigan sa Kawayan, Negros Occidental. Isang patay na pating. Umaga daw nitong Martes ng unang namataang palutang-lutang sa dagat ang pating. Parang truso daw. At nung nilapitan na nila, doon nila nakita na siya palang pating. Patay na talaga. So sabi ko, wag muna natin galawin. Tatawag tayo ng DNR para ma-check. Pero wala na raw naabutan ng mga kawani ng DNR. Ang pating kasi, agad na kinatay at kinain ng mga residente. Sabi nila, sarap. Walang amoy na mabaho. Ang pating isang short fin mako shark o Isurus oxyrhynchus. Pinakamabilis na pating sa buong mundo. Kaya nila lumangoy ng hanggang 60 km/h dahil sa taglay nilang lakas at matutulis nilang hipin. Kinakatakutan sila ng marami. Gayunman, bihira daw silang umatake ng tao. Ayon naman sa IUCN o International Union for Conservation of Nature, endangered o nanganganib ng maubos ang mga short fin mako shark dahil sa overfishing at bycatch. Ang pagkain kaya ng mga residente na inanod ng patay na pating. Ligtas at legal nga ba? Sa lahat ng mga nahuhuli na patay na, kahit nasabihin natin gaano sila ka-fresh, pero wala tayong idea kung ano yung kinamatay. Kumbaga, kumakain tayo ng mga double dead. Hindi natin pwedeng maalis na talagang may contamination na. Mahigpit na yung pinagbabawal ng Republic Act 10654 o yung Philippine Fisheries Code, yung paghuli, pagkuha, pagkakaroon at pagbenta ng mga aquatic species na nakalista sa batas at kasama na dyan yung mga pating. So, ibig sabihin, kung hindi sila pwedeng hulihin, hindi rin sila pwedeng kainin. Meron yan kaukulan na penalty, pwede sila magbayad ng fine, 300,000 pesos up to 3 million pesos at meron din yan na imprisonment from 5 years to 8 years. Ignorance of the law excuses no one from compliance. Ang pating na inanod sa barangay Linaon, nasa 200 kilos lang ang bigat. May ideya ba kayo kung gaano naman kalaki ang pinakamalaking pating sa buong mundo? Kuya Kim, ano na? Ang pinakamalaking pating sa buong mundo ay ang mga butanding o whale shark. Sila din ang tinuturing na pinakamalaking isda. Ang pinakamalaking documented specimen ng whale shark na nahuli sa India noong May 2001, 18.8 meters o halos 62 feet ang haba. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po inyong Kuya Kim, magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Kinagigiliwan ng maraming netizens ang mga na-videohang palangoy-langoy sa Turtle Island sa Tawi-Tawi. Hindi sila mga turista kundi mga otter. Sa pinakadulong bahagi ng Pilipinas, ang probinsya ng Tawi-Tawi. Ang mga beach puting-puti ang buhangin at crystal clear ang tubig. Gaya na lang dito sa Turtle Island. Kaya naman hindi lang daw mga turista ang mga dumadayo dito. Pati na ang dalawang ito, parang mga pusa o di kaya'y manalaking daga. Ang tawag sa kanila, mga otter.
ang video ng dalawang lumalangoy na otter kuha ni Patrolman Mariben Can. Pag nagpapatrol po kami, kadalasan po doon sa aming station, malapit nagpapahinga, sir. Yung mga otter, binibigyan po namin sila ng pagkain. Pero hindi lang po, sir, no? Hindi lang po namin sila sinasanay. Hinala niya, ang mga otter na kanyang nabidyohan sa Turtle Island galing pa raw sa Malaysia. May possibility na yung galing ang sea otter sa may Sandakan, Malaysia. Matagal-tagal na po sila dito na naninirahan. Handa po kaming protektahan yung mga sea otter, mag-monitor sa kanila para sa safety po nila. Ang mga otter ay kabilang sa pamilya ng mga mamal na kung tawagin Muscelidae. Matatalino silang mga hayop. Iilan sila sa mga hayop na gumagamit ng kasangkapan gaya ng maliliit na bato upang basagin ang mga kabibe para makuha ang laman nito. Napakakapal din ang kanilang mga balahibo. Ito nagsisilbi nilang proteksyon sa lamig. Sila rin ay magagaling na swimmers. Meron kasi sila mga web feet na parang sa palaka, kaya nakakagalaw sila ng mabilis sa tubig. Sa kabuuan, may 13 species ng otter sa buong mundo. May ideya ba kayo kung anong klaseng otter ang namataan sa Turtle Island? Kuya Kim, ano na? Na-videohan mga nagtatampisaw sa dagat ang mga otter sa Turtle Island. Hindi mga sea otter o Enhydra lutris ang mga ito. Ito po ay matatagpuan lamang sa North Pacific Ocean. At ayon sa nakausap naming eksperto, ang nag-viral ng mga otter, posibleng mga smooth-coated otter o Lutrogale persipilata na matatagpuan sa South at Southeast Asia. Ang semi-aquatic animals na ito ay madalas namamataan sa mga ilog, mga lawa at mga baybayin. Hango naman ang pangalan nito sa kanilang makikinis at may iksing balahibo. Sa ngayon, tinuturing na silang vulnerable species. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o comment lang #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Majestic ang naging journey back home ng siyam na rescued penguin sa Chile. Ang naturang species din tagumpay na nalampasan ang kanilang near-threatened status matapos ang 2 dekada. Anong klaseng penguin ito? Kuya Kim, ano na? Matapos ang matagumpay na rehabilitation process, siyam na rescued Magellanic penguins ang pinakawalan kamakailan mabalik sa karagatan ng Chile sa South America. Ang mga penguins na rescue sa iba't ibang bahagi ng Chilean coast at nakatanggap ng customized treatment bago i-release. Ang mga Magellanic penguin o Sphenicus magellanicus ay mga medium-sized penguins na native sa katimugang bahagi ng South America. Ang kanilang pangalan, hango sa Portuguese explorer na si Ferdinand Magellan, na unang nakapagtala ng naturang mga penguin noong 1520. Carnivorous ang mga penguin ito. Kumakain sila ng isda, pusit at krill. Mahusay din silang swimmer. Kaya nila mag-dive na hanggang 50 meters. Sa halos 2 dekada, near-threatened o nanganganib na maubos sa mga Magellanic penguin ayon sa IUCN. Pero nito lang 2020, tinatayang nasa 1.1 hanggang 1.6 milyon na pares ang populasyon ng mga Magellanic penguins. Kaya least concern o hindi nakasalukuyan nanganganib maubos sa mga ito. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.